dahil nga, nung bata tayo, hindi pa natin nararamdaman kung gaano humahalo sa politika ang simbahang Katoliko. Maliban na lang noong 1986, EDSA People Power 1, na kung saan nanawagan ng isang Jaime Cardinal Sin, doon natin na nakita, na-observe na ganito ka-impluwensya ang religious sector. Ang catch lang, Pam, sila na mismo sila na mismo sa simbahang Katoliko, binubudol nila yung kanilang mga parishioner. Tama yung naunang sinabi ng isang attorney, Vic Rodriguez. Puro kayo panawagan. Dahil Katoliko rin naman siya. And doon sa parishioner niya, na puro kayo panawagan na ikulong yung mga korap. Bakit hindi nyo pangalanan kung sino yung mga dapat ikulong? Yung kaparian mismo, sila na mismo ang pasimuno ng pambubudol kung ano ang dapat paniwalaan at kung ano ang dapat panindigan sa usaping politika. Migaw man kayo ng pangalan na dapat ninyo sanang panagutin, maling pangalan, sa maling paniniwala para sa akusasyon dun sa pangalan na sinisigaw ninyo. Masaklap pa, Pam, sila mismo na sila dapat ang nagtuturo ng tama. Ay, sila mismo yung pasimuno pa na isigaw yung mali. Alam naman na ang issue ay tungkol sa anomalya sa paggamit ng pondo sa baha, sa infrastructure project at yung ghost project. Aba, talagang idinidikit pa yung confidential fund kumpara naman kay Vice President Sara Duterte. Ano ba to? Sumisigaw ba talaga kayo ng nararamdaman nyo o gusto nyo lamang guluhin yung naratibo? Dahil patuloy ang galit ng sambayan ng Pilipino at palaki ng palaki ang bilang na talagang minumura na halos ang First Family dahil sa maling handling ng corruption at talamak na corruption na ang issue mismo ay ang mag-asawang Marcos pati si Sandro. Guguluhin nila yung issue, guguluhin nila, ipapasok nila yung naratibo na dapat pati ang isang Vice President Sara Duterte patalsikin. Kasi nga, ito yung lagi natin pinagpipilitan na kung hindi yung corrupt nila, sige, yung corrupt na lang ng pangkasalukuyan. Kesa maupo tayo at magkaroon na naman ng type of leadership ng isang klase ng Duterte na walang makapangurap. Alam mo, kaya nga ganito kagahaman, Marlon, ang halaga ng mga nakaw sa kaban ng bayan eh. Gutom na gutom sila for 6 years during Duterte's period. Diba? Tapos ngayon takot na takot silang maibalik dahil magugutom na naman sila.